Eto may nagpadala sa atin ng Mapita 12 volts yan, 1.5 Ah. Ang gagawin natin dito, repack battery yan. Siyempre, una natin gawin, tagalin mo natin yung motor niya. Eto kung mapansin nyo yan, medyo nakahangat na siya, tapos kulang yung screw niya. Yan, nung sinilip natin, parang napalitan na yung battery, kaya ang gawin natin, double check natin. Eto ang mapansin nyo nung tinanil na natin yung cover yan, repack battery na to. Yan, pwedeng DIY, si Sir, o tinry niyang palitan. Ninakabit na battery yan, nabibili yan online. Yan yung mga battery na nabibili sa online. Mapansin niyo, wala silang brand, tapos all brandaan. Yan, sa price din, palagi din ba kakaiba niya? Mas mura yung mga ganyang brand, ganyang battery na mga walang brand na nabibili online compared dito sa battery na ginagamit natin. Yan, sa mga magtatanong, anong klaseng battery ba to? Yan, lithium-ion 8650L. Ngayon, depende na doon sa capacity na paggagamitan niya. Ito, lagi natin ginagamit ay yung 2,600 mAh. Tapos, syempre, depende rin yan sa mga brand. Marami klaseng brand din yan. At ito natin yan, makinabit na natin yung battery na ipapalit natin. Ang setup nito ay 3S, kaya ang volts niya ay 12 volts. Yan, original na battery nito ay nakalindicate sa niya 1.5 Ah. Ang ipapalitan natin dito ay 2.6 Ah yan. Upgraded na to compared din sa dating battery na nakabit dito ay sir. At ayan natin yun naman, nag-spotweld na tayo para sa series connection. Yan, sa series connection lang naman ang 3S, madali lang yan. Kung mag-DIY kayo sa mga ganitong battery pack, yan, pwedeng tingnan mo na yung connection bago nyo baklasin para sigurado. Ano lang naman yan, negative, tapos series, sa B1, tapos series ulit sa B2, tapos B positive. Yan. Ito na yung B positive natin, spotweld tayo ng battery natin, tapos testing natin to sa may charging siyempre. Sa mga magtatanong na location ng shop, Tangos Bariwag Bulacan. Kung ipipin nyo, Osid Tangos Bariwag Bulacan. Pag nasa Osid ka na, tingin ka na sa kapat. Makikita mo na yung shop dyan, hindi yung repair shop. May mga stock tayo ng battery dyan, LiPo4 battery, lithium-ion, 18650. Meron din yan. Pwede kayo mapunta dyan sa shop. Ngayon, sa mga mag-walk-in sa shop, mas maganda mag-PM muna para mapag-usapan natin kung ano yung araw na available tayo yan. Nasa shop ako Saturday and Sunday. Saturday 8 to 5, yan. Sunday 8 to 1. Half day lang tayo yung shop pag Sunday. During weekdays naman, Monday to Friday yan. May tao naman tayo dyan. Pwede nyo naman dalhin yung mga ipaparepair nyo. Pwede nyo i-drop yan. Kung yung mga repack battery na impact sa mga drill yan, may hintay nyo naman yan. At ito napansin nyo naman, naghihilang na tayo at okay na to. Assemble na natin para matesting natin ito sa charging yan. Kapag ganito may mga pinaparepack battery yan, hanggat maaari, tinetest ko muna sa charging bago ipadala dun sa may-ari. Yan, kasi minsan, meron tayo na-encounter na okay na yung battery, nirepack natin. Pagdating naman dun sa nagpagawa yan, hindi naman nare-read the charger, nag-error. Yan, magbabalik-balik kasi kaya siyempre naiyatin tayo dun sa nagpapagawa. Kailangan ma-double check natin lahat. Kaya ang ginawa natin yung mga battery pack, mga branded yan. Meron na tayong mga charger niya, nag-provide tayo ng mga charger para sigurado na matitest natin sa charging. Dahil nito yun, makita 12 volts na to. Meron tayong charger niya, kaya tetestingin natin sa charging. Kung maririd na yung battery yan. Para sigurado kung pagdating po kay sir, okay na yung unit na testing natin sa charging at okay lang. Gagamitin na lahat. Ito natin naman na repack battery na natin. Kuha natin ng volts para sigurado. Pakita natin kung meron na siyang output voltage. At ayan natin naman. Siya na tayo na-read na volts. Ngayon, testing naman natin siyempre sa charging para sigurado. Ito yung charger natin, makita 12 volts. At yan, red light, yung sabihin charging, hindi na lang guys, bye-bye.